Magdalena, huwag kayong matulog ng mga anak natin. Nandito na sila. Ano ba ang nangyayari sa lugar natin? Natulog lang naman sila. Kinabukasan wala nang buhay. Mga demonyo, humanda kayo sa akin. Uubusin ko kayong lahat. Minsan talaga, sa ating buhay, ay hindi natin lubos maisip ang isang pangyayari na bigla na lamang gigimbal sa tahimik nating buhay. Mga hindi inaasahang pangyayari, katulad na lamang sa kwento ng buhay ni Marcelo Macaraig ng Quezon Province. Sa taong 1969, sa panahong ito, nasa edad 43 na itong si Marcelo. May asawa ito na itago nating sa pangalang Magdalena at 3 anak na sina David, 15 anyos, Mira, 12 anyos, at ang huli, si Ignacio, 9 na taong gulang. Ang kanyang asawa ay naglalako ng bibingka at katulong dito ang anak nilang babaeng si Mira. Habang sa pagluluto naman ng bibingka ay katulong naman niya si David. Samantala, ang bunso na si Ignacio ay madalas sumasama sa ama na magtutuba. Iyon ang simpleng hanap buhay ng mag-anak na nakatira sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon. Tahimik ngunit masaya ang mga taga-baryo na halos magkakakilala na lahat. Malaki ang kanilang baryo kahit na ito'y nasa liblib. May mga lugar na nagkukumpulan ang mga kabahayan, lalo na sa sentro. Samantalang nasa paanan ng bundok, nakatirik ang bahay ni Marcelo. May kalayuan din sa mga kapitbahay. Sa gitna ng katahimikan sa baryo, ay hindi talaga maiiwasan sa panahon na iyon ang pag-iral ng mga nilalang ng dilim tulad ng aswang. Subalit nariyan naman ang presensya ni Marcelo bilang nag-iisang antingero sa lugar. Hindi inahayaan ni Marcelo na makapaminsala ang mga aswang na dumadayo sa lugar at hindi rin maiiwasan ang mga naging biktima na rin ng mga aswang sa paglipas ng panahon. Dahil kay Marcelo, ang pag-iral ng mga ganitong nilalang ay sobrang bihira na lamang. Ang tangan ni Marcelo ay ang niyog na walang mata. Ito ay tagaliwas o pangkalahatang proteksyon sa bala at panganib. Ito rin ay nagbibigay ng matinding sabulag dahil sa isa itong magtutuba ay may mangilan-ngilan na rin siyang gamit na karit na pangunahing ginagamit sa pagkuha ng tuba. Sa mga hindi nakakaalam, ito ay isang uri ng patalim na nasa kalimitan ay nasa isang talampakan ang haba. May kahoy na hawakan at pakurba ang hugis ng talim nito na gawa sa metal. Ang iba pang kagamitan ni Marcelo sa pagtutuba ay ang sugong, kais, hungot at kawit ng pitlagong. Binabagsak ni Marcelo ang mga tuba sa talipapa ng baryo. May mga suki din siya na inihahatid niya na mismo sa bahay-bahay. Kaya naman, alam na alam ni Marcelo ang pasikot-sikot ng baryo. At kilala niya rin ang lahat ng mga naninirahan sa buong baryo
Kaya alam agad ni Marcelo kung may dayo sa lugar. Dahil nga sa mga insidenteng kagagawan ng mga aswang ay naging maingat na itong si Marcelo sa pagsipat sa mga dayo. Ito kasi ang madalas na pinagmulan ng kaguluhan. Mga dumadayong aswang sa lugar. Kapag natiktikan ni Marcelo ay pinakikiusapan pa niya itong lisanin ang kanilang baryo. At kapag nagmamatigas ay simula na naman ng panibagong labanan. Isa sa hindi malilimutang karanasan ni Marcelo sa mga aswang ay noong nakaharap niya ang lahi ng mga asbo. Mga aswang na may kakayahang magpalit anyo bilang mga aso. Tinatawag din ito sa ibang lugar bilang awok. Kaya hindi niya ito makakalimutan dahil ang asawa niya mismo ay muntik ng mapahamak nang pinagbubuntis nito ang bunsong anak na si Ignacio. Ang bahay nila ay tipikal na bahay kubo. May silong na pinaglalagakan ng mga alagang manok. Kabuwanan na noon ni Magdalena. Isang gabi, hindi pa nakauwi si Marcelo dahil dumalo ito ng salo-salo sa isang kaarawan. Bandang 11:00 ng gabi nang nagising si Magdalena dahil sa maalinsangang pakiramdam. Paiba-iba na siya ng posisyon sa paghiga hanggang sa kumuha na ito ng pamaypay. Habang nagpapaypay ay may narinig siyang mahinang atungal sa silong. Noong una ay binabaliwala lamang niya ito. Subalit, naiirita na rin siya sa tunog ng isang hindi matukoy na hayop. Gumuhit sa isip ni Magdalena na baka inaaswang na siya. Kaya bumangon ang buntis, kumuha ng gasera at asin. Matapang siyang bumaba at tiningnan ang silong. Sa pagsilip niya ay may isang maitim na aso na nakaupo at nakatitig sa kanya. Pinagmumura ito ni Magdalena at tuluyang sinabuyan ng asin. Agad naman tumakbo ang aso. Nagtaka naman si Magdalena kung bakit bukas ang tarangkahan ng silong nila. Nang dumating si Marcelo ng pasado 1:00 ng madaling araw, ay nadatnan niya ang asawa na nasa balkonahe at nagsusulsi. Pinagsabihan naman siya agad ni Marcelo na mag-ingat dahil buntis ito at nasa labas pa. Inilahad naman ng asawa ang naranasan kanina at muli siyang pinagsabihan na hindi sa lahat ng oras ay paiiralin ang tapang. Likas na matapang kasi itong si Magdalena. Mula noon ay naging mapagmatyag na itong si Marcelo at tinitiyak niya na babalik ang aswang. Makalipas ang 1 linggo, habang inaalalayan ng komadrona ang buntis, ay mahigpit naman na nagbabantay sa paligid itong si Marcelo. Nakahanda na ang kanyang mga itak na nakahilera sa mahabang upuan sa balkonahe. Hinding-hindi rin siya magdadalawang isip na gilitan ng leeg ang aswang gamit ang espesyal na karit na para lamang sa mga aswang. Espesyal ito dahil mas mahaba at mas manipis. Habang umiiri na si Magdalena, ay humigop naman ng kape si Marcelo at nakaabang lang sa paligid. At nang lumabas na ang bata, kasunod ng iyak nito ay ang pag-alulong ng mga asbo. Hanggang sa nasipat na ng magtutuba
ang iilang aso na papalapit sa kanilang bahay. Iniwan niyang nakabukas ang gasera sa balkonahe. Isinara ang pinto at doon sa likuran dumaan. Gamit ang sabulag ay malayang nakalapit si Marcelo sa dalawang aso na nasa paligid na ng bahay. Umaamoy sa hangin at naglalaway pa ito nang biglang tinaga ni Marcelo ang ulo ng isang aso at halos mabiyak na ito. Nagpasuray-suray sa pagtakbo ang aso, habang takang-taka naman ang isa pa kung saan galing ang pag-ataking iyon. Maya-maya pa, may isang karit ang lumapat sa leeg nito at dito na bumulwak ang dugo ng nilalang. Animoy nakikipag-away ang mga ito sa hangin dahil kahit anino ni Marcelo ay hindi nila nasisilayan. Hindi bababa sa 10 asbo ang naroon sa gabing iyon. Isa-isang napabagsak ng magtutuba ang mga asbo na nag-aabang sa sanggol, nakakasilang pa lamang. Hanggang sa 2 asbo na lamang ang natira at dito na nagpakita si Marcelo. Hawak nito sa kanan ang itak at karit naman sa kabila. Agad lumundag ang isang asbo upang sugurin ang magtutuba. Sinalubong naman niya ito ng saksak at dito na bumulagta ang asbo, habang ang isa ay nakipagbuno siya rito gamit lang ang karit. Pinaranas niya sa aswang na iyon na hindi nila basta-basta malulupig ang isang padre di pamilyang pinoprotektahan ang pamilya. Hanggang sa maitarak ni Marcelo ang dulo ng karit sa tagiliran ng asbo. Agad niya itong hinila. Halos lumuwa na ang bituka ng nilalang sa lalim ng sugat mula sa tagiliran hanggang sa tiyan. Akmang tatakas pa sana ito, ay agad niya namang pinagpapalo ang asbo gamit ang bara de cabra na nakasandal sa haligi ng bahay. Walang habas niyang pinagpapalo ang ulo nito hanggang sa mawasak at tuluyang mamatay ang asbo. Laking pasalamat ni Marcelo dahil mga ordinaryong asbo lang ang umatake. Mga maliliit lang ito na aso na mas malaki lang ng bahagya sa normal na aso. Isa lang ang mga asbo sa mga karanasan ni Marcelo. Samantala, ilang taon na rin na hindi na dinadalaw ng aswang ang kanilang baryo. Sa pagkakatanda ni Marcelo ay 3 taon na ang nakalipas ng bulabogin sila ng manananggal. Ang mga anak ni Marcelo noon na nasa murang edad pa lang ay mulat na sa mga bagay na purong kababalaghan. Kung ang ibang mga magulang ay pilit inilalayo ang mga anak sa mga ganitong bagay, iba si Marcelo. Dahil nais niyang maging mulat ang mga ito sa katotohanan ng buhay na hindi lamang ang mga tao ang naninirahan sa mundo. Nasa kanila na ito kung nais ba nilang maging bahagi ang mga nilalang ng dilim sa kanilang buhay hanggang sa pagtanda nila. Naipangako ni Marcelo sa kanyang ama na ipagpapatuloy ang pakikidigma sa mga nilalang na pilit nangingibabaw sa mga tao. Isang araw, habang nasa itaas ng niyog si Marcelo, ay may nasipat siyang mga uwak na nagkukumpulan sa puno ng akasya. Akala niya nasa iilan lang ang mga iyon, subalit ng tiradorin iyon ni Ignacio,
ay nagpulasan ang napakaraming uwak. Nagulat si Marcelo sa dami ng mga ibon na iyon. Biglang kinabahan ang magtutuba sa kanyang nasilayan, habang ang anak sa baba ay tuwang-tuwa sa mga nakita. Para kay Marcelo, hindi magandang pangitain ang pagdagsa ng napakaraming uwak sa kanilang lugar. Nagmadali na sa paglipat si Marcelo sa mga tubang na itapon at agad na rin itong bumaba. Inaya agad nito ang kanyang anak na uuwi na sila. Dapit hapon na nang makauwi ang mag-ama. Nadatnan nila si Magdalena na nagwawalis ng mga natuyong dahon at nagsiga na rin ito. Inabisuhan niya ito na maghanda ng maaga para sa hapunan at siya na ang magtatapos sa mga winawalis ng kanyang asawa. Marcelo, sandali, may aswang na naman ba? Seryosong tanong ng asawa nito. Hindi pa ako sigurado, pero kanina, napakaraming uwak ang aming nakita ni Ignacio. Hindi ito maganda, Magdalena. Tugon dito ni Marcelo. Nagtungo ang magtutuba sa unahan at doon sa kapatagan inilibot niya ang tingin sa mga kakahuyan sa paligid. Pinakiramdaman niya ng gusto ang kapaligiran. Wala naman siyang napansin na kakaiba sa lahat ng naaabot ng kanyang tanaw. Habang naghahandas ng hapunan ang asawa, ay nasisipat naman niya ang ginagawa ni Marcelo at humanga pa siya lalo sa asawa dahil sa ugali nitong iniisip ang kaligtasan ng kanilang mga kabaryo. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, ay nagpausok na ng balat ng nyog ang magtutuba bilang pangontra sa posibleng aswang na magagawi sa kanilang lugar. Sa nakalipas na 3 taon ay ngayon lang ulit naging aligaga itong si Marcelo. Labis kasi niyang inaalala ang mga magiging biktima na naman ng mga demonyo. Kung meron lang sana siyang makakasangga na iba pang antingero, kaso nag-iisa lamang ito sa baryo. Ang pinakamalapit nga na albularyo ay dadaan ka pa sa 4 na bundok. Nang ayain na siya ng asawa ng hapunan, ay nagsabi na mamaya na lang daw siya kakain. Naiintindihan naman ni Magdalena ang asawa. Nasa bakuran lamang nakaupo sa silyang gawa sa kahoy ang magtutuba at nakamasid sa papadilim na kapaligiran. Nang matapos maghapunan ay naglatag na ng pangontra ang mag-iina. Sinanay kasi ito ni Magdalena kapag darating ang pagkakataong kagaya nito. Walis tingting, asin at bawang, mga pangunahing pangontra at madaling gawin dahil nasa bahay lang ang mga ito. Naglagay na rin ng 2 itak si Magdalena sa magkabilang bahagi ng higaan nilang mag-asawa at ang mga anak ay doon na pinahiga sa sahig ng kwarto nila. Mula sa balkonahe ay tinawag ni Magdalena ang asawa upang maghapunan na. Tumugon naman ang magtutuba. Marcelo, huwag ka na munang mag-isip ng kung anong negatibo. Malay mo naman, naglakbay lang ang mga uwak na iyon. Wika dito ni Magdalena. Sana nga, Magda. Sana nga. Tugon dito ni Marcelo. Habang mag-isa sa balkonahe, ay napagtanto rin ni Marcelo na baka masyado lang siyang nag-iisip. Normal naman sa mga ibon ang maglakbay. At nagkataon lang siguro na mga uwak ang mga iyon
Nagbuntong hininga si Marcelo at nasabi sa sarili na hanggang hating gabi siya magmamasid sa paligid. Lumipas ang gabi na normal at walang kakaibang pangyayari. Kinabukasan ay naghanda na sina David at Magdalena para sa gagawing bibingka. Habang si Mira naman ang naatasan na maghanda ng agahan. Samantala, maaga pa lang ay naglibot na sa paligid si Marcelo kasama si Ignacio upang alamin kung may kakaiba ba sa paligid. Makalipas ang ilang oras, ay nagpaalam na sina Magdalena at Mira upang ilakuna ang mga bibingka. Sa mga nadaanan pa lamang na mga kapitbahay ay nakakabenta na ang mag-ina. Sila lang din kasi ang nagbibenta nito. 2 o 1 beses lang sa isang linggo. Nagbibenta sila ng kakanin. Kaya ang iba ay humiling na sana araw-araw na silang magbenta. Nakaugalian na rin ng mag-ina na magdala ng asin na nakapaloob sa kanilang bulsa. Nakabalot ito ng tela, habang si Magdalena naman ay may nakasukbit na itak sa bewang at si Mira, kahit 12 anyos pa lamang ay pinapadala na nila ito ng punyal na nakasukbit din sa tagiliran bilang proteksyon. Hindi sa tao, kundi sa aswang. Bago magtanghali ay dumaan muna ang mag-ina sa tiyuhin ni Marcelo na si Tatang Joseph at sa asawa nitong si Nana Inday. Ang matandang mag-asawa ay hindi binayayaan ng anak, kaya dinadalaw nila ito sa paglalako nila upang bigyan ng paninda at para makamusta na rin. Doon na rin na nanghalian ang mag-ina. Kagaya sa nakasanayan, may dalang ulam na naman ang mag-ina. Masayang pinagsaluan ng 4 ang simpleng tanghalian. Magda, baka naman pwedeng padalawin mo naman dito si Marcelo. Nakalimutan ko na yata ang lasa ng tuba. Wika ng tiyuhin nito. Ewan ko ba diyang kay Marcelo, Tata Joseph? Madalas sa mga barkada na lang inaabutan ng hapon. Hindi na nga ako magtataka na isang araw pati si Ignacio ay tutungga na rin. Sambit dito ni Magdalena. Matapos ang kainan, ay nagpahinga muna ang dalawa bago ito tuluyang nagpaalam upang magpatuloy na sa paglalako. Habang naglalakad ay nakakita si Mira ng mga bunga ng mangga. Kumuha ng 4 na piraso si Mira para sa kapatid nito at sa kanyang ama. Inay, gusto niyo rin ba ng mangga? Tanong ng anak. Nako, wag na Mira. Nangangasin ang tiyan ko sa hilaw na mangga. Tugon ng kanyang ama. Matapos balatan at hiwain ang mangga, ay nagpatuloy sa paglalakad ang mag-ina habang pumapapak ng mangga itong si Mira. Ilang saglit pa ay may nakasalubong sila na isang babae. Inalok ito ni Magdalena ng mga paninda. Ngumiti lang ang babae at tumugon sa alok nito. Inilapag ang basket sa lupa at binuksan ni Magdalena ang takip na dahon ng saging. Yumuko ang babae at kumuha ng ilang piraso. Nang biglang lumapit si Mira at aksidenteng natapon ang bitbit nitong asin sa palad kung saan doon niya sinasawsaw ang mangga. Doon bumagsak ang asin sa kamay ng babae
Biglang sumigaw ang babae at napaatras ito. Nanlilisik ang mga mata nito at umangil ng bahagya. Ang kamay nito ay umusok ng madampian ng asin. "Demonyo ka! Isa kang aswang!" sambulat ni Magdalena. Agad isinaboy ni Mira ang natirang asin doon sa babae at napaatras pa ito lalo. Habang hinugot naman ni Magdalena ang napakatalas na itak at inilabas na rin ni Mira ang kanyang punyal. Sa kabilang kamay ng mag-ina ay may asin silang hawak na handang ibato sa aswang anumang oras. Dahil sa tapang ng mag-ina ay mabilis na tumakbo ang aswang at sumuot ito sa talahiban. Nagmadali rin na naglakad ang mag-ina pabalik ng bahay. Patakbo itong tinawag sina Tata Joseph at Nana Inday at inilahad ni Magdalena ang pangyayari. Pinag-iingat niya din ang mga ito dahil may aswang na naman sa kanilang baryo. Agad kinuha ni Tata Joseph ang mahabang baril at naghanda naman ng balat ng niyog si Nana Inday. "Huwag mo kaming alalahanin, Magda. Sige na, umuwi na kayo para masabihan mo na sina Marcelo." Bulalas ng tiyuhin nito. Hindi na rin nag-atubili pa si Magdalena na ipagsabi sa bawat nadadaan ng bahay ang tungkol sa natuklasan niya. Sa pagdating nila ng bahay, si David lang mag-isa at natutulog pa. Agad niya itong ginising at sinabihan ang anak na maghanda ng mga pangontra. Sa hinuwa ni Magdalena ay tama nga ang kutob ng kanyang asawa tungkol sa senyales ng aswang. Hindi naman ito mapakali at panay silip sa labas kung paparating na ba ang kanyang mag-ama. Takip silim na nang makarating ang mag-ama at agad itong sinabihan ni Magdalena. Sa gabing iyon ay naghasa ng mga itak si Marcelo. Ang gawaing iyon ay hindi maganda sa pandinig ng aswang. Tumulong na rin si David sa pagbabantay ng gabing iyon. Pagsapit ng 10:00 ay nagsabi itong si David na siya na muna ang magbabantay. Total, nakatulog naman siya kaninang hapon. Ayaw pa sana ng ama, kaso nagpumilit at nangako ang anak na agad gigisingin ang ama kapag may napansin siyang kakaiba. Sa salas naglapag ng mahihigaan si Marcelo at bahagyang nakabukas ang pinto dahil nasa balkonahe si David. Kampante naman si Marcelo na maiwan mag-isa ang anak dahil may mga usal si Marcelo na nakapalibot sa bahay. Alam na rin ng anak ang gagawin kung sakaling may aswang na magpaparamdam. Naaaninagan lamang siya ng kasera na nakasabit sa may bakod hanggang sa sumapit ang 1:00 ng madaling araw. May nasipat si David na taong tumatakbo. Madilim pero kahit papaano ay nalaman niya na isang babae ito. Base sa figura ng tumatakbo. Sinundan niya ito ng tingin upang matukoy kung sino ito. Nagtungo ang babae sa kagubatan. Tumingin si David sa loob ng bahay. Iniisip kung gigisingin pa ba niya ang ama. Wala namang mahalagang bagay ang nangyari kaya hinayaan na lamang niya ito. Halos kalahating oras din ang lumipas nang may babaeng tumakbo na naman at pabalik na ito ng direksyon. Dito na naalarma si David.
Agad niyang ginising ang ama ngunit huli na ang lahat dahil wala na ang babae. Tay, hindi kaya yun ang aswang na nakaharap nila inay? Teoryang wika dito ni David. Sa palagay ko hindi anak. Dahil pag nagkataon, titigil at pupunta yun dito sa atin. Tugon ng kanyang ama. Pagsapit ng 2:00 ay pinatulog na ni Marcelo ang anak. Habang nagkakape naman siya na pumalit sa balkonahe, inisip ni Marcelo kung sino kaya ang babaeng iyon. Wala namang baliw sa kanilang baryo. Sinubukan ni Marcelo na lumabas ng bakod at sinipat ang buong paligid. Gaya ng dati, wala namang kakaiba sa mga sandaling iyon. Subalit ang mapayapang gabi ay sinalubong naman ito ng umagang gumimbal sa kanilang mga kapitbahay. Natagpo ang patay si Noel. Nawakwak ang tiyan at wala na ang atay nito. Hindi naman magkamayaw ang asawa nitong si Divina sa pag-iyak at paghihinagpis dahil siya mismo ang nakadiskubre sa nangyari sa asawa dahil magkatabi sila sa pagtulog. Ang labis na pinagtakhan ng mga tao ay bakit si Noel lang ang pinaslang at hindi isinama si Divina. Mabubuting tao ang pamilya ni Noel at walang maisip na motibo ang mga tao kung sakaling si Divina ang pumaslang dito. Habang inaayos ng mga tao ang bangkay, ay napatingin dito si Marcelo at napapasulyap din siya kay Divina. Isang malaking palaisipan ito kay Marcelo. Una, nakaharap ng babaeng aswang si Magdalena. Nakakita ng babaeng tumatakbo ang anak kinagabihan. At ngayon, isang babae ang katabi sa taong pinaslang. Isang gabi lang na pinaglamayan ang bangkay ni Noel. Hindi pa rin maiiwasan ang pagdududa ng mga kapitbahay kay Divina. Kahit hindi man nila ito sinasabi, nahahalata naman sa mga kilos at tinginan. Yumuyuko na lamang si Divina dahil hindi rin niya alam ang paliwanag sa pagkamatay ng kanyang asawa. Isang umaga, habang nasa taas ng niyog si Marcelo, ay may dalawang lalaki na naghahanap sa kanya. Sina Tiboy at Mario. Ayon sa dalawa, sa gabi ng libing ni Noel, ay napadaan ang dalawa sa bahay nila Divina. Mula sila sa inuman. Pinagpipilitan nila na kahit nakainom, ay hindi naman sila lasing. Nakita nila na may gumagapang sa dingding ng bahay nila Divina. Nakita nila ito sa dingding ng ikalawang palapag ng bahay. Maigi nila itong sinipat hanggang sa tumingin ang gumagapang na tao. Laking gulat nila dahil si Divina pala ang taong gumagapang. Sa takot ng dalawa ay kumaripas na lamang sila ng takbo. Hayaan nyo at aalamin ko ang bagay na yan. Maraming salamat sa impormasyon mga kaibigan. Tugon naman ni Marcelo. Hindi makapaniwala si Marcelo kung totoo man ang nakita ng dalawa. Isang aswang si Divina. Kailan pa at papaano nangyari? Mga katanungan na gumugulo sa isipan ng magtutuba. Sumapit ang umaga. Isa na namang biktima ang natagpuang patay sa hinihigaan nito. Ganun pa rin, wakwak ang tiyan at wala ng atay.
Si Berto ang biktima, habang ang katabi niyang kapatid na si Enrico ay buhay na buhay. Parang nabaliw si Enrico sa takot nang masilayan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mismong kapatid. "Marcelo, ano ba ang nangyayari? Tulungan mo naman kami." Bungad ng ina ni Berto. Hindi makaimik ang antingero dahil wala rin siyang ideya sa nangyayari. Sa dami na ng aswang na kanyang nakaharap, ay wala siyang maisip sa kung anong uri ang pumapaslang at bakit hindi dinadamay ang katabi nito sa higaan. Sa hinuwa niya, baka panligaw lang ito ng aswang upang magkalito-lito at magkagulo ang mga tao. Naisip ni Marcelo na hanapin ang babaeng aswang dahil tiyak may kinalaman siya rito. Habang abala si Marcelo sa paghahanap ng aswang, ay nagkasunod-sunod na ang mga nabibiktima. Halos araw-araw na lamang. Subalit may napansin si Marcelo sa mga naging katabi ng mga biktima. Noong una ang pag-iiba ng ugali ay baka dahil sa labis na takot at pagsisisi sa sarili. Ngunit kagaya kay Divina na nakitang gumagapang sa dingding, ang iba naman ay may nakakita na gumagala tuwing gabi. Kaya naman ay pinagliban niya muna ang paghahanap ng aswang. Bagkus, isang gabi, nagmanman ito sa bahay ni Divina. Bandang 1:00 na ng madaling araw. Biglang bumukas ang bintana sa ikalawang palapag ng bahay at tumalon dito si Divina. Paglapag nito ay duguan ang bibig at mabilis na kumaripas ng takbo. Sinundan ito ni Marcelo. Pilit niyang tinawag si Divina ngunit patuloy lang sa pagtakbo ang babae. Habang hinahabol si Divina, ay nasipat ni Marcelo na may iba pang mga tao na nagsisitakbuhan patungo sa direksyon ni Divina. Huminto si Marcelo at kinalampag ang mga kabahayan. Nang magising ang mga tao ay sumunod naman ang mga sigawan at iyakan. 5 patay agad sa gabing iyon, sa pareho lamang ang pagkakapaslang. Diyos ko, ano bang nangyayari sa baryong ito? Nag-aalalang sambit ni Marcelo. Napahawak na lamang si Marcelo sa kanyang ulo dahil sa labis na pagkalito at pagtataka. Hindi na nakapag-isip ng mabuti ang antingerong magtutuba. Umuwi ito ng bahay bandang 2:00 na ng madaling araw ngunit tulala at napakalalim ng iniisip. Napagtanto ni Marcelo na hindi niya kayang lutasin ang problemang kinahaharap ng mga taga-baryo. Kaya kinabukasan, nagtungo siya kay Manong Ben, isang albularyo na kaibigan niya. Sa kanyang paglabas ng bahay ay sumunod si Ignacio. Wala sana siyang balak isama ito dahil 4 na bundok pa ang babaybayin nila. Naglakbay ang mag-ama ng 2 araw. Marating lang ang kinaroroonan ng matandang albularyo. Si Mang Ben ay dating tumutugis ng mga aswang. Biyasa ito sa mga lahi ng aswang, pati mga elemento. Tangan niya ang sinukuan, pamako at mutya ng apoy. Bago lumubog ang araw ay nakarating na rin ang mag-ama.
Nakita nila si Mang Ben na nagkakape sa may bakuran habang nakaupo sa putol na troso. Agad ngumiti ang matanda nang masilayan niya ang kaibigang matagal nang hindi nakikita. Ayon sa matanda, gumagapang pa noon si Ignacio nang huli silang magkita ni Marcelo. At mas natuwa pa ang matanda nang iniabot ni Marcelo ang tuba na pasalubong nito. Inubos nito ang kape at sinalinan ng tuba ang tasa. Pakiwari ko may mahalaga kang pakay sa akin, Marcelo. Ang antingerong magtutuba. Wika dito ng matanda. Tumugon agad si Marcelo sa kanyang sadya. Habang inilalahad ni Marcelo ang mga nangyayari sa kanyang baryo, ay tumangu-tango ang matanda. Alasip. Alasip iyon. Sambit dito ng albularyo. Napakunot noon naman si Marcelo dahil unang beses niyang narinig ang salitang iyon. Mga alasip ang umaatake sa kanilang baryo. Paliwanag pa ng albularyo, ang alasip ay isang nilalang na nagiging mabangis na uri at inaatake ang taong natutulog. Kinukuha nito ang atay bago ito kainin. Mahahalin tulad ang alasip sa isang bagong yanggaw na aswang at ang makagagawa lang nito ay isang bangkilan. Kumpara sa ibang aswang, napakabilis makapagkalat ng yanggaw ang isang bangkilan. Dahil hindi na ito kailangan pa na ipadaan sa pagkain o bertud ang pagpasa ng pagiging aswang. Kahit sa simpleng halik nito, ay maaari ka ng maging aswang. Ganun sila kalakas. Isa ito sa paraan ng bangkilan upang mapakalat ang mga aswang sa lupa. Magiging alipores niya ang mga ito at sumusunod sa mga nais niya. Sa una ay hindi alam ng tao na isa na pala siyang alasip. Ang paraan upang malipol ang mga ito ay kunin ang kanilang buhay at hanapin ang bangkilan na gumagawa nito at tuluyang patayin. Nagpalipas lamang ng gabi ang mag-ama at umalis na agad kinabukasan. Sa ilang araw nilang pagkawala sa baryo, ay tiyak mas dumami pa ang mga nabibiktima ng bangkilan. Dahil sa inilahad ng matanda, ay nakabuo na ng plano si Marcelo. Sa pagbalik niya sa baryo, nakakapangilabot na ang nangyayari dahil napakaraming binuburol. Hindi na nagtagal pa ay inipon na ni Marcelo ang mga kabaryo. Dito niya inilahad kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanilang lugar. Wala na tayong magagawa. Masakit man. Pero ito lang ang paraan upang matigil na ang pambibiktima. Kailangan nating mapatay ang mga alasip. Wika dito ni Marcelo. Batid niya na may nag-aalangan dahil kapamilya nila ang kanilang papaslangin. May mga nagduda rin na ala na rin nakadugo ang nambibiktima. Kagaya ni Divina, 4 na sa kanyang pamilya ang namatay. Subalit, hindi pa rin niya alam na siya pala ang pumapatay. Hinikayat ni Marcelo na manmanan ang pinagdududahang kapamilya upang sila mismo ang makasaksi sa pangyayari. Isang madaling araw, nabulabog ang sentro dahil hinabol ng itak ng isang binata ang kanyang sariling ama.
dahil nahuli niya itong kinakain ang atay ng kanyang ina. Duguan pa ang bibig ng ama niya habang tumatanggi sa nagawa. Hindi raw niya alam ang nangyayari. Habang nagkokomprontahan ang mag-ama, ay biglang sumulpot si Marcelo sa likuran ng alasip at agad itong ginilitan ng leeg. Hinding-hindi ako magdadalawang isip na patayin ang sinumang alasip sa lugar na ito. Kaya Divina, humanda ka na. Wika ni Marcelo sabay takbo, pasugod sa bahay ni Divina. Alam na rin pala ng iba pang kapamilya ni Divina na siya ang pumapatay pero pilit nila itong itinatago. Nakakulong at nakakadena sa isang silid. Ang alasip na gabi-gabi ay animoy isang halimaw na gutom. Wala na silang nagawa dahil lumusob na ang galit na antingero at sa harapan nila mismo ay pinutol ni Marcelo ang ulo ni Divina. Sa paglabas ng bahay ni Marcelo ay may sumalubong sa kanya. Marcelo, wag ang anak ko. Baka naman magamot pa siya. Parang awa mo na. Pare, wag ang bunso ko. Maawa ka. Manong Marcelo, hayaan mo na ang itay. Matanda na yon. Mga pakiusap na napakasakit sa kalooban ng antingero. Dahil kilala niya ang lahat ng mga iyon. Nakikiusap rin ako. Walang gamot sa pagiging alasip. Tanging ang pagpaslang sa kanila ang paraan upang matigil na ang patayan. Kahit unahin ko pa ang bangkilan, ay patuloy pa rin ang mga alasip sa pambibiktima. Pakiusap ni Marcelo. Sige Marcelo, ituloy mo ang binabalak mo. Kundi, uubusin ko ang bala nitong baril ko sa katawan mo. Banta ng isang lalaki. Nagkaisa ang mga taga-baryo na pigilan si Marcelo sa pagbatay sa mga kapamilya nila. Isinukbit muli ng antingero ang kanyang itak at tumitig ng masama sa mga taga-baryo. Bago umalis ay nag-iwan siya ng mga kataga. Kung iyan ang inyong nais, kayo na ang magdesisyon sa mga kadugo ninyong mga alasip. Kinabukasan ay nagtungo sa ibang bahagi ng baryo si Marcelo. Doon siya nakikipag-usap sa mga nakatira sa liblib na bahagi. Sa awa ng Diyos ay walang patayan na nangyari sa kanila. Nalaman din nila na may mga naninirahang babaeng malapit sa may ilog. Mabait naman daw ito at palakaibigan. Sa katunayan, buntis daw ang babaeng nagngangalang Maribet. Iniwan daw siya ng asawa kaya nagpakalayo-layo at napadpad sa kanilang baryo. Agad pinuntahan ni Marcelo ang sinasabing tirahan ni Maribet. Sa kanyang pagmamasid, normal na gumagawa sa bahay ang nag-iisang babae na buntis. Taliwas ito sa nakaharap ni Magdalena dahil hindi naman iyon buntis. Dahil maaga pa, nagpasyang bumalik na lamang siya sa lugar bago gumabi. Inilahad niya sa asawa na isang buntis ang babaeng pinaghihinalaan niyang aswang. Subalit, nanindigan si Magdalena na hindi buntis ang aswang na nakaharap niya. Gayunpaman, muling umalis ng bahay si Marcelo at hindi niya na dinala si Ignacio.
Nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa mga sandaling iyon. Tahimik na nakamasid ang antingero kay Maribeth. Bumaba ito ng ilog at tumingin-tingin at umaamoy pa sa paligid. Hanggang sa may hinugot ang babae sa kanyang tiyan. Isang kumot pala ang nilagay niya upang magmukhang buntis. Dito na lumusong sa ilog at naligo. Anak nang, tama nga si Magdalena. Hindi buntis ang aswang. Sambit nito sa kanyang sarili. Sa pag-ahon ni Maribeth mula sa tubig ay tumambad sa kanya si Marcelo na nakatayo na sa pangpang. Hawak ang itak at karit. Nagulat at bahagyang napatras si Maribeth. Manong, bakit po? May hinahanap ho ba kayo? Tanong dito ni Maribeth. Oo, hinahanap ko ang isang bangkilan at nasa harapan ko na. Tugon ng antingero. Dahil sa sinabi ni Marcelo, ay biglang tumalon paatras itong si Maribeth na tumatawa pa at dumapo sa sanga ng puno sa kabilang pangpang. Nagbitaw ng tigalpo si Marcelo ngunit nailagan lang ito ng aswang at lumipat lang sa kabilang puno habang humahalakhak. Paulit-ulit na tigalpo lamang ang nagagawa ni Marcelo habang nilalaro lang ni Maribeth ang pagtalon-talon sa mga puno. Hanggang sa sumugod na ang aswang. Subalit, bago niya masunggaban ang antingero, ay bigla itong naglaho. Mas mahirap hulihin ang hindi nakikita kaysa tumatalon-talon sa puno. Wika ni Marcelo. Habang pinakikiramdaman ng aswang ang lokasyon ni Marcelo, biglang may kamay na kumalmot kay Marcelo ngunit tumarak din ang karit nito sa tagiliran ng aswang. 4 na kalmot ang gumuhit sa balikat ng antingero habang isang malalim na sugat naman ang natamo ng aswang. Napatras ito at ininda ang pagkakahiwa ng kanyang tagiliran. Nagpalit ng anyo ang babae. Lumabas ang parang pakpak nito na maihahalin tulad mo sa isang paniki. Humaba din ng mga pangil at nanlilisik ang madidilaw na mata. Kulay lila ang dila na parang ahas. Bumukol ang noo nito na parang may napakatigas na bato at tumubo ang maikling buntot na may matulis na dulo. Sumugod ang aswang. Pakpak nito ang ginawang pananggalang sa itak ni Marcelo hanggang sa nasakal na nito ang antingero habang nakatutok ang matalim na buntot sa noo ng antingero. Tay, ito na lang ang isama nyo. Biglang pumasok sa isipan ni Marcelo ang inilagay na asin ni Ignacio sa kanyang bulsa. Dali-dali itong kinuha ni Marcelo at inilapat sa sugat ng aswang sa tagiliran. Napahiyaw ito at napatras. Sinugod agad ni Marcelo ang bangkilan at hindi ito magkamayaw sa pagsalag sa napakatalas na itak at karit ng antingerong magtutuba. Hanggang sa tumarak ang karit sa baba ng aswang. Sa paghila ni Marcelo ay nasama sa paghila ang katawan ng aswang dahil sumabit sa buto ng baba nito ang karit. Dahil sa nangyari ay patakbong hinila ni Marcelo ang aswang. Nagpupumiglas ito at garalgal na ang boses sa pagsigaw. Itinodo pa ng antingero ang paghila hanggang sa nabunot ang hawakan nito.
lumusot sa bunganga ng aswang ang talim ng karit. Pilit tinanggal ng aswang ang kurbadang bakal na nakasabit sa kanyang leeg at bibig. Ano aswang? Gusto mo tulungan kita? Wika dito ni Marcelo. Sa paglingon ng aswang ay sumalubong dito ang itak at tumama ito sa ulo ng aswang. Bumaon ang itak at tumagas ang napakalapot na dugo. Dito na bumagsak ang aswang. Napaupo naman sa lupa ang antingero. Sa wakas ay natapos din. Subalit sa pag-angat niya ng muka ay tumambad sa kanya ang bangkilan na nakatayo habang nakatarak ang karit at itak. Nagulat man ngunit sumugod si Marcelo at sinakal ang aswang. Sa tindi ng galit, ang panggigigil ay hindi na nakawala ang aswang sa pagkakasakal. Sa labis na galit ay pinagbabali ng antingero ang pakpak at ang mga braso nito. Ipinulupot din niya ang buntot nito sa leeg at hinila ito ng matindi. Hinugot niya ang itak na nakatarak sa ulo at pinugutan niya ito ng leeg. Samantala, nagkagulo na ang mga tao dahil sa pag-atake ng mga alasip. Sa sentro ng lugar ay mismong gumulong ang ulo ng bangkilan. Nagtinginan ang mga tao kay Marcelo at humingi ito ng saklolo. Tumayo ang antingero, hawak ang itak at karit at mabilis na sinugod ang mga alasip. Okay, so ayun. Malupit tong si Marcelo na. Kamusta muna mga kabaryo, no? Okay pa ba? Okay pa ba tayo dyan? So, yun. Bali, ito yung istorya natin ngayong araw, no? Si Marcelo, no? Saka, tama, si Marcelo lang pala. Kasi nga, si Manong Ben is albularyo, no? Grabe to. Napakagaling na antingero. Isipin nyo na lang, magtotobato tapos ang tangan niya lang is mutya ng niyog na walang mata, no? Napakalakas na sa bulag, no? Grabe. Saka ngayon ko lang napakinggan tong alasip, no? May ganito pala talaga, no? Kumbaga hindi ko lang alam kung bakit siya naging alasip kung ang humawa naman dito is bangkilan, no? So parang para sa akin kasi bangkilan din to, no? Ewan ko lang. Ngayon ko lang narinig tong alasip, no? Baka may idea kayo sa alasip na lahi ng aswang, pa-comment naman sa baba, no? Ngayon ko lang narinig to. Saka alam ko ngayon ko lang din nabanggit to sa mga kwento natin, no? Ngayon lang, no? Grabe. Ang dami nating natutuklasan, no? Ang dami pa palang lihim na lahi ng mga aswang, no? Grabe to. Saka yun nga, ang parang ang pinaka parang, ano ba to? Anong tawag dito? Ang pinaka parang ng alasip talaga, ang kakayanan. Yun nga, tulog ang inaatake nila. Tapos nakakapagtaka lang na unconscious sila, no? Sa tingin niyo ba naniniwala kayo na unconscious yun? Kasi nga, kunwari, ako, alasip ako, di ba? Eto, dinali ko tong katabi ko. Tapos mamaya, parang hindi ko na alam na ako pala yung gumawa nun. Kasi nga yung sabi nung isang binata, nakita niya yung tatay niya na may dugo pa sa bibig, pero ikinakaila na siya yung gumawa. So, parang bago pa lang, di ba? Kasi nga may dugo eh. So, ayun. Tingin nyo mga kabaryo. Ganun ba? So, ayun. Kayo na ang bahala ron kung anong may comment nyo. No? Para sa akin, napakaganda ng kwento. Overall, wala na akong masabi. Napakalakas ni Marcelo. No?
nga pala, ito yung shoutout ko yung nakaraan mga kabaryo. Wait lang, umpisa natin kay Rigor. Ito yung sa huli natin kay Rigor, no? Bali, 2 shoutout yung nangyari sa atin ngayon. Ito, umpisa natin sa kay Ramonita Verdugo, no? Kay Nanay Ana. Salamat po sa pag-comment nyo, Nay. Ingat palagi, no? Mary Joy Mesaira, astig Tatay Rigor, super legit. Totoo yan. Kahit sa Manila may mga aswang din, pero kilos normal din sila. Wow, grabe. Totoo, legit talaga. Hindi lang naman mga aswang, no? Si Ma'am Roslyn Dalopere, no, na isa pa rin nating member sa Kwentong Baryo. Salamat, Ma'am Roslyn, no? Si Ma'am Cherry Basilio, na hindi ko alam, hindi siya nagko-comment, pero member din natin. Salamat po, salamat. Elvira Mercado, yun. Shoutout po sa inyo. Si Enday Samante, salamat po. Evangeline Alanote, salamat po. Sarah Kumen, yan, salamat. Carmelita Pruna, salamat po. Si Ma'am Elsa Constantino, magandang umaga mga kabaryo, yun. For 30k subscribers, salamat kay Rigor. Sana mamit kita at pauwi po ako this month. Sadyain kita sa Quiapo kung iyong mamarapati. Na-miss ko upload mo kahapon, Ray. Just praying na okay ka. God bless us. Salamat, Ma'am Elsa. Tapos sabi niya, yung chocolate mo, Ray, kapag nagkita na lang din tayo or ipadala ko na lang sa'yo. Wow, grabe. Salamat. Joke lang yan, pero salamat pa rin, Ma'am Elsa, no? Chocolate, no? Salamat po. Ingat, Ma'am. Si Ma'am Jenny Golosino, salamat po. Si Ma'am Arlene Kulsbesa, yon, salamat pa rin sa palagiang pakikinig, no? Asan yung iba? Sana si Ma'am Azil Gumban, salamat. Si Ma'am Pilipina Palsario. Ronnie Panagsagan, salamat. Idol, maraming aswang sa Manila. Naupahan ko pa ng kwarto dyan sa sakop ng Nova. Tapos nagbigay ng ulam sa akin, sinigang laman loob. Mabaho kasi. Pinatakan ko ng kalamansi. Totoo dyan. Dami dyan sa Manila. Kalat sila dyan. Diba? Madami. Si Clay Abuenaventura. Ganda ng kwento. Kasalanan to ni Shifter Place, pati ako na addict na makinig. Salamat po, salam. Sarap ng ganito, no? Yung may isa kang subscriber, tas sa sobrang solid niyang nakikinig, nahawa niya na yung iba na, pakinggan nyo rin to, no? Sana may ganun pa, no? Salamat, Clay, no? Si Ma'am Mary Chris Dumael. Baka ako rin gusto mong shoutout mo, kabaryo. Medyo matagal-tagal na ako dito. Birthday ko rin yung 5. Hahaha. Belated happy birthday, Ma'am Mary Chris Dumael, no? Salamat and ingat palagi, no? Na-shoutout kita, Mary Chris, no? Yung mga last upload natin. Hindi ko lang matandaan kung anong video, pero salamat pa rin. Ingat ka. Dennis Gadugdog, salamat po. Emilian Raffles, Emil Bautista, Lola Chachanel, salamat po. Joel De Guzman, Ginabel Vorador, Shifter Place, salamat. Hail Rain Led, salamat po. Jovan Ocampo from Jordan, salamat po. Nario Matim, yon. Inday Gamay Eva La Rosa, salamat po, ma'am. Monica Flores, salamat. Zia Saad, watching here in KSA Alcobar, charot. Yon, salamat, Zia. Ito, sayang, username siya pero basahin natin yung kwento. Hindi, Evelyn Paul, no? Hello po, KB Ray. I'm one of your listening dito sa Germany. May ginawa ko dito sa bahay habang nakikinig sa mga kwento ninyo kahit minsan sa pagtulog din. Nakaka-addict na po makinig sa ganda ng boses nyo at mga detalye pa ng istorya, para bang nasa Pinas lang akong nakikinig ng
Radio. Yun. More power po and God bless ang inyong tagapakinig. Evelyn Fall from Germany. Yun, salamat. O yun, chocolate din ha. Joke lang. Alma Hornales from Kuwait. Salamat po. Si Ma'am Lisa, no? Tahani Vlog. Nick Skiel Brescia. Salamat po. Team Pablo, Simple Family Life in UAE. Yun. Pa-shoutout po sa susunod na video mo. Yun. Inday ng Paris. Salamat po. Napakalakas ang tangan ni Rigor. Yun. Salamat Ma'am Inday. Risa May Kaina. Salamat po. Maria Kazuka. Lagi ako nakikinig sa mga kwento kaya napasubscribe po ako sa inyo bukod sa maganda boses nyo. Ang ganda din ng mga kwento nyo po, kabaryo. More kwento po. Salamat, Ma'am Maria. No? Insorio Reyes. Salamat po. Yon, salamat Ma'am Insorio. Mary Joy Mesaira, salamat. Risa May Duria, salamat po. Si Ma'am Marilu Matsuda, yon. Gandang hapon sa lahat, lalo na sa iyo, kabaryo. Laging salamat sa iyo sa magagandang istorya na ikinikwento mo. Salamat Ma'am Marilu, no? Ingat ka kung nasan ka man palagi. Renato Elidotavo, salamat po. From Europe, Spain, wow. No? Ingat dyan. Monica Enero, salamat ma'am. Christine Farado, salamat po Ma'am Christine. Rhea Galang, salamat din po. Thank you sa magandang kwento ni Tatay Rigor. Oo, meron active na grupo ng mga manggagamot na umaakyat sa bundok Banahaw. Mga pinsan at kapatid ko nang gagamot din sila ng mga ang mga tangan nila galing sa Banahaw. Yon. Jeanette Sargado, salamat po. Salamat po from HK, from Hong Kong, no? Marivic Corcajo, yon. Salamat po. Ang ganda naman ng kwento galing ni Mang Rigor. Tagal ko sa Quiapo. Na ko lang alam mo. Netski. Oh, boss. Ewan ko hindi niya kasi pinapasabi yung legit na pangalan niya eh. Andyan siya, boss. Sa may bandang Plaza Miranda yan. Joseph Mansit. Ayun, salamat. Boss Joseph. Sebe Bonete. Salamat po. Tama po ba? Si Ma'am Catherine Blasquez. Salamat po. Si JUC Photography. Solid listener from San Jose Occidental, Mindoro. Wow. Ingat. Amber Katuday. Salamat po. From Singapore. Yon. Sayang username yung iba. Migs Bernardo. Salamat po. From Cavite. Maricel Sumiyaya. Salamat po. Si Boss Brain Omega. Yon. Salamat Boss Brain ha. Ingat ka kung nasan ka man ngayon. Yon. Jenny Golosino. Si Ma'am Jennifer Logan. Salamat po. Marieta Aaron. Salamat. Arman Bugtong. Salamat po. Ronnie Panagsagan. Yon. Kanina nabasa na natin yan. Estrella Olasa. Salamat po ma'am. Gina Tatuala, salamat. Si Blue, no? Ayan, si Blue. Salamat, Blue. Si Ma'am Aucolina, yon, nag-comment na ulit si Ma'am Aucolina. Ingat, Ma'am Aucolina, salamat. Okay, mga kabaryo, tayo na at makinig sa bagong kwento. Yon, Kabaryo Natics. Salamat, Boss Brain. Pasi Estrada. Sita Estrada, yon. Salamat po, Ma'am Sita. David Juniega. Ayun. Charlune Roland, salamat po. Ito sabi ni Ma'am, Pinay sa Cyprus, no? Nalilito ako. Happy listening sa mga tagapakinig. Godspeed, Nak Kibiri. Yun, salamat din po, Nay. Salamat, muchos sa tiyaga at sipag mong pag-upload. Parte na ng aking daily life ang makinig sa mga... Wow, salamat po. Salamat, Nay. Pinay sa Cyprus, no? Shout out sa'yo. Stephen Dave Olivar. Good job, idol. Silent listener niyo po ako from Tacurong City. Isa din po ako sa may mga tangan. Lapusan po yung sa akin. Wow, grabe.
Ano yung lapusan, boss? Baka ma-share mo rito. Medyo hindi ako pamilyar pero yung last kasi nating upload, lagpasan no? Ito lapusan si boss. Baka alam niya na may magandang winning. Yun. Marami yung gustong i-shoutout kasi ang dami nag-comment pero bawi ako next upload natin kasi limitado na yung oras, no? 9:23 na. Ang upload natin is 10:30 so konti na lang. Muli, ako to si Kwentong Baryo. Maraming salamat sa nakikinig, no? Sa Kwentong Baryo natin. At sana supportahan nyo rin yung 2.0 natin, no? Sa ngayon mga kabaryo, ito lang muna. Sana mag-comment kayo ha para nababasa ko. Yun, ito lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.